140,000 divided by 1.15 million multiplied by 100%. 12%. So, nasaan yung 88? Nasaan yung 88%? 12% lang yan. Marami, oh. Maraming tignan. Oo. Maraming tignan sa picture. Nakaka-impress. 140,000. Pero ito is only 12% of the voting population according sa census. PSA ito ha, mga kutsera, by the way ha. This is PSA, na Philippine Statistics Authority, Region 11, Davao Region. Ito flex nyo, kung tutuusin ay hindi flex. Kung nabuo nyo yung 1 million, yun mai-impress ako dyan. Pag pinaabot nyo siguro 500, 600,000, kahit 700,000, mai-impress ako dyan. Kaso hindi. Birthday ni Digong kahapon. Kamusta naman? Ang tindi ng flex sila ngayon sa birthday ni Digong. Ang dami ng tao, etc. etc. Actually, maraming rally. At hindi na ho natin itatanggihan. Bigyan natin sa kanila yun. Kawawa naman sila. Yan nga lang meron sila. Kukunin pa ba natin? Wag na. Rallies held as Duterte marks 80th birthday in detention. Marami yan. It's actually, syempre, alam nyo mga kutsero, hindi na ako magtataka dyan kung bakit marami. Number one, maraming branches ang KOJC. Marami silang nabudol. So, marami silang lugar na, alam mo yun, marami silang lugar na pwedeng pagdausan. Number two, pag nag-organize, hindi lang naman nasa Pilipinas sa mga DDS. Aminin na natin, meron ding DDS abroad. Wala akong problema doon. Ganun lang talaga yun. So, pag nag-organize si KOJC, syempre, i-announce nila, mga taga-ganitong bansa, punta kayo dito para to ay Digong, etc. etc. Pa-birthday natin kay Digong, iparamdam natin sa kanya ang pagmamahal nating lahat, etc. etc. Okay lang yun. Hayaan natin sa kanila yun. Let's give it to them. Ito mo yung una. Pangalawa, ang DDS ho ngayon, naka-fight mode. Ibig sabihin, mga kocher, gagawin ho nila lahat para ipakita sa buong gagawin nila lahat para gumawa ng statement. So ngayon, mga kochero, ako feeling ko lang naman, ang basa ko dito, nasa ganung mode ngayon ng mga DDS. Kasi ilang buwan na silang dikdik. Isang taon silang dikdik, mga kochero. Simula January 2024 hanggang present, dikdik sila. Durog talaga. So ngayon, it's their time to shine. So they're coming out with a vengeance. Okay lang yun, naiintindihan ko na sila doon. Kaso nga lang, mga kochero, siguro, in your effort to, syempre, ang kanilang rallying cry, bring him home, sabi, di ba? Sisigawan sila, bring him home, bring him home. Alamin nila kung saan sila lulugar. Kasi may sinabi si ICC tungkol dyan sa bring him home na yan. Ito yung balita kahapon tungkol dyan sa mga aktibidades kahapon. Panoorin natin. Basta ang sitwasyon dyan sa lugar. Monica, bandang alas 5 nga ng hapon, nagdatingan dito sa Menjola, Manila ang mga Duterte supporters. Nanggaling sila doon sa Plaza Miranda kung saan sabay-sabay silang nagmarcha patungo rito. Ngayon, kasalukuyan yung isinasagawang programa ng mga Duterte supporter kasabay o kaugnay ng pagdiriwang ng ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At makikita natin dito sa aking kanan na nakabarikada yung mga pulis para hindi makapasok yung mga Duterte supporters doon sa Menjola Arc. Hindi alintana ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte ang init ng panahon at sila'y sumama sa prayer rally na isinagawa sa lungsod ng Maynila. Bandang alas 3 ng hapon, nagtipon-tipon ang Duterte supporters sa Plaza Miranda. Dala ang panawagang Bring Home FPRRD. Ayon sa isang Duterte supporter, naniniwala sila na dapat sa bansang Pilipinas litisin ang kaso ng dating Pangulo. Ngayon ang kanyang 80th birthday. Ang panawagan namin at asal namin, ibalik siya dito sa Pilipinas. Kung magkasala man siya, dito siya husgahan sa bansa natin. Kasi taga-Pilipino siya at Pilipino ang husga sa kanya. Okay. Dagdag pa niya na for humanitarian reasons ay hindi na sana ito nangyari kay dating Pangulong Duterte dahil 80 taon na rin ito ngayon. Parehong pananaw rin ang ibinahagi ng isa pang taga-suporta ng pamilya Duterte. Kung nag-iisip itong mga nag-rally na to, sabi na for humanitarian reasons, pagbigyan na si Rodrigo Duterte dito litisin sa Pilipinas, ay walang problema. Pero naisip nyo ba yung mga pamilya ng namatay sa war on drugs na hindi dininig yung kanilang mga kaso, na ang duminig lamang sa kanilang kaso ay ang ICC? What about their human rights? What about their humanitarian reasons sa likod ng kanilang mga request? Hindi natin papansinin. Ganun na lang yun. Nagagalit po kami sa pamahalaan ngayon. O di magalit na pwede naman gawin dito. Hindi naman pwede nandalin sa ibang bansa.
Ang napapahiya tuloy ang gobyerno natin sa totoo lang. Bakit? Ayon Paano? pa sa isang Duterte supporter, Dami sinasabi. hinangaan nila ang mga nagawa ng dating Pangulo noong termino nito, kaya hanggang ngayon ay naniniwala at sumusuporta sila sa pamilya Duterte. Share ko lang sa inyo, madaling araw umuwi kami dahil sa mga thesis and everything, pero naglalakad kami Yan ng naman. safe. Hindi kami Oh, takot hindi sa kayo daan. takot. Walang mga adik, walang naninigarilyo sa daan at tinatapon lang yung mga yosi. Walang mga bagay na alam niyo, nakaka-trigger ng anxiety namin ng mga taga Davao kasi si Mayor Duterte o si President Rodrigo Roa Duterte ang napaka-magaling na presidente sa buong mundo. Samantala, tiniyak naman ng Manila Police District na handa at sapat ang bilang ng kanilang mga tauhang nakabantay sa nasabing lugar. Ayon kay Police Major Philip Ines, sapat ang bilang na kanilang ipadadala para magbantay at maglatag ng seguridad sa lugar. Handang-handa yung pamunuan ng Manila Police District kung saan marami tayong police na ilalatag natin dito sa mga places of convergence, hindi lamang doon sa lugar kung saan magkakaroon ng pagpupulong itong mga kababayan natin, kung hindi doon pa sa ibang lugar na tinatawag natin mga convergence area. Yan yung mga nangyari kahapon. At hindi lang po sa Manila nangyari yan. Ang pinaka-flex nila ngayon, mga kotsero, ay yung sa Davao. Yung sa Davao kasi, in fairness, malaki. Yan yung sa Davao. Yan. In fairness, yung sa Davao, malaki. Marami. Ang rami nun sa Davao, guys. Yan sa Davao. Oh. Ang estimate nila, sabi ni SMNI, estimate nila ay 140,000 attendees. Malaki yan. Maraming tao yan. 140,000. Maraming tao yan. Pero kung ikukumpara mo yan sa voting population ng Davao City, chicken feed. Bakit? Ilan ba ang voting population ng Davao City? Ito ang sabi ng PSA. Ang Davao City ay may total population na 1.7 million individuals. Ngayon, ilan? Siyempre, hindi naman lahat yan mga adult. Iba dyan, mga bata. Ay, ilan yung mga adults? Voting population, mga kotsero, ay 1.15 million. Ilan ho yan? Kung yung percentage, 140,000 divided by 1.15 million multiplied by 100%, 12%. So, nasaan yung 88? Nasaan yung 88%? 12% lang yan. Marami, oh. Maraming tignan, oo. Maraming tignan sa picture. Nakaka-impress, 140,000. Pero ito is only 12% of the voting population according sa census. PSA ito ha, mga kotsera, by the way, ha. This is PSA, yan, Philippine Statistics Authority, Region 11, Davao Region. Ito flex nyo, kung tutuusin ay hindi flex. Kung nabuo nyo yung 1 million, yun mai-impress ako dyan. Pag pinaabot nyo siguro 500, 600,000, kahit 700,000, mai-impress ako dyan. Kaso hindi. It's not even close to 1/4. Kung titignan nyo, mga kotsero, syempre, pag hindi mo alam yung numero na yun, mai-impress ka pa. Wow, ang daming tao, ang daming nagmamahal kay Tatay Digong, etc., etc. Pero wait, nasaan yung 1 million ng adult population? Bakit ganon? Tapos pag pupunta ka pa sa ibang bansa, pag sila, pira-piraso lang, kalat-kalat, parang tae. Really, it's not impressive. If you put it into perspective, kung pag-uusapan mo yung perspective, it's not impressive. It's not impressive at all. Pero maingay. Maingay siya. Yun lang ang meron siya. Ingay.